Magandang umaga ho, senyorito, senyorita. Sabay-sabay na batis sa kanila ng mga magsasaka. Senyorito, magti-tracer na ho ng palay. Sige po, Mang Rigor, susunod po ako. Alexa, dito ka lang sa bahay kubo ha. Babalikan kita mamaya. Han, ayoko maghintay sa'yo dito sa bahay kubo dahil mas gusto kong sumama sa'yo. Pantay naman ang daan, tsaka hindi maputik. Okay, sige. Ikaw masusunod. Napapailing na kumakamot sa batok ng wika ni Joshua. Hindi niya maintindihan kung naiinis ba ito o natatawa sa kakulitan niya. Magkahawak kamay na naglakad sila Joshua sa pilapilang palayan. Ang gandang pagmasta ng palay, kulay ginto ang bawat butil nito at ang mga tao naman ay busy sa paggapas ng palay. Para namang malagong na musika ang tunog ng treaser na walang tigil sa pag-andar. Senyorito! Tawag kay Joshua ng mga magsasaka. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pagkatapos po matriser lahat ng mga palay, ilagay po ninyo agad sa sako ng maayos at bukas ng umaga. Ibilid po ninyo sa araw para hindi tubuan. Masusunod po, senyorito. Sige po, maiwan ko po muna kayo. Magpapakuha lang ako saglit ng buko kay Mang Raul. Habang naglalakad sila ni Joshua sa niyugan, nakakita siya ng punong mangga na maraming bunga pero hilaw pa. Pagkakita ni Alexis sa mangga, bigla siyang natakam. Honey, ikuha mo nga ako ng mangga, ayun oh. Natatakam na tinuro niya kay Joshua ang punong mangga na hitik sa bunga. Alexa, hindi pa yun pwedeng pitasin dahil maliit pa at masyado pang maasim ang mangga. Ang mabuti pa, umuwi na tayo para mabilhan kita ng hinog na mangga sa palengke. Ayoko ng mangga sa palengke, honey. Ang gusto ko yung hilaw na mangga galing sa puno. Please, ikuha mo na ako. Naglalambing pa na saan ni Alexa sa asawa. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit para siyang maiiyak kapag hindi niya nahawakan at nakain ang hilaw na mangga. Oo na, honey, eto na. Pipitasin ko ng hilaw na mangga. Walang ibang choice si Joshua kundi umakyat sa puno ng mangga. Hindi ito makatanggi dahil kitang-kita nito ang pamumula ng ilong ni Alexa at pisngi at anumang oras, babagsak ang masagana niyang luha kapag hindi siya nakakain ng mangga. Yes, thank you. Ang bait mo talaga. Pumapalakpak na wika ni Alexa sa asawa nang pitasin nito ang ilang piraso ng mangga. Honey, 2 kumpul na itong pitas ko ah. Tama na ba to? O dagdagan ko pa? Yes honey, tama na yan. Bilisan mo na, bumaba ka na. Masaya niyang pinanood ang dahan-dahan ng pagbaba ni Joshua sa puno. Thank you so much honey. Ang galing mo palang umakyat para kang si Tarzan. Kinuha niya isang kumpul ng mangga sa kamay nito. Alexa, dahil kinuhanan kita ng mangga, dapat may premyo akong halik. Sure honey, basta ikaw, malakas ka sa akin eh. Nakangiti namang hinalikan siya ni Joshua sa labi na buong puso niyang tinugon. Okay, umuwi na tayo hon para makain ko na itong mga mangga. Kinarga siya ni Joshua papasok sa loob ng sasakyan bago ito umupo sa driver's seat. Ini-start ito ang sasakyan at masaya itong nag-drive pa uwi sa mansyon. Pagkababa niya ng sasakyan, binigyan niya kay Joshua ang mga mangga dahil pupunta siya sa garden para kumuha ng mga sariwang bulaklak. Alexa, dadalhin ko muna sa kusina itong mangga ah. Malumanay na paalam ni Joshua at sumisipo na pumunta ito sa komedor. Nasa pintuan pala ng kusina si Joshua ay sinulubong na agad ito ng mahigpit na yakap at matamis na halik sa pisngi ni Sam. Hi babe! Saktong dating mo. Ipinagluto kita ng lasagna. Maupo ka na. Ipaghahain kita para matikman mo ang sarap, creamy, and cheesy lasagna na gawa ko. Malambing na wika ni Sam at kagatlabing kinindatan nito si Joshua. Favorite ni Joshua ang lasagna, kaya naman excited at natatakam na dumulog ito sa mesa. Babe, here is my delicious lasagna. Kainin mo na parang busog ka. Maarting wika ni Sam. Gusto nitong iparinig sa mga kasambahay na kasalo nitong kumain ngayon si Joshua. Napatigil naman si Alexa sa pagpitas ng mga bulaklak nang marinig niyang malakas sa tawa ni Sam. Bit-bit ang sari-saring bulaklak, tumakbo siya papunta sa kusina. Ang sarap nitong lasagna mo, Sam. Tamang-tama lang ang pagkakatimpla. Nakangiting wika ni Joshua at muling sumubo ng lasagna. Really, babe? Masarap? Gusto mo ba sandukan pa kita? Kinikilig na tanong ni Sam kay Joshua. Tuwang-tuwa ito dahil nagustuhan ng binatang niluto nitong lasagna. Nakasimangot at pinatong ni Alexa ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa bago nito tinitigan ng masama si Sam na nakadikwatro ng upo sa tabi ng kanyang asawa.
Honey, ano ba yung sinasabi mong masarap? Paangil na tanong niya kay Joshua. Naiinis siya dito dahil halatang halata na nag-e-enjoy itong makipagkwentuhan kay Sam. Etong lasagna, Han. Masarap. Tikman mo, oh. Nakangiting sinubuan siya ni Joshua ng lasagna. Nang malasahan niyang lasagna, bigla siyang naduwal dahil hindi niya nagustuhan ang lasa ng pagkain. Nasusukang pumunta siya sa lababo at doon siya sumuka. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nangasimang sikmura niya na para bang naghahanap yun ng ibang pagkain. Nag-aalala namang niyakap siya ni Joshua at hinaplos nito ang likod niya. Alexa, okay ka lang ba? May sakit ka ba? Niyakap rin niya si Joshua ng mahigpit at sumubsob sa malapad nitong balikat dahil nanghihina ang tuhod niya at parang hinahalukay ang kanyang sikmura. Honey, sino nagluto ng lasagna? Pwede bang paalisin mo? Han, si Sam ang nagluto ng lasagna. Kabadong sagot ni Joshua sa tanong niya. Alexa, akong nagluto ng lasagna. Anong inaarte-arte mo? Sigurado naman ako na masarap ang lasagna ko dahil maraming nakain si Joshua. Nakaismid na saad ni Sam at inirapan siya nito. Kaya pala ayaw tanggapin ng tiyan kong lasagna dahil ikaw palang nagluto. Pangit ang lasa kasing pangit mo. Honey, lahat ng lasagna na niluto ng bisita mo, ipakain mo sa aso ngayon din dahil hindi ko talaga kayang amoy. Nakakahilot, nakakasuka. Malumanay na utos niya kay Joshua. Totoo naman ang sinabi niya na hindi talaga niya gusto ang lasa at amoy ng lasagna dahil naduduwal at nahihilo siya sa amoy noon at hindi niya alam kung bakit. Alexa, seryoso ka? Ipapakain natin sa aso ang mga lasagna? But honey, sayang. Yes honey, ipakain mo na ngayon ang lasagna sa mga aso para hindi masayang. At kung ayaw mo naman ipakain sa aso ang lasagna, ikaw nang kumain ngayon din. Ubusin mo. Huwag kang magtitira kahit isang piraso. Naiinis na saad niya sa asawa. Eto na nga Hano, ipapakain ko na sa aso tong lasagna. Kumakamot sa ulong pumunta si Joshua sa doghouse. Hindi nito maintindihan kung bakit kaninang umaga pa mainit ang ulo ni Alexa. Lahat ng lasagna ay pinakain ni Joshua sa mga aso. Gusto sana nitong magtira, kaso hindi pwede dahil nakabantay sa tabi nito si Alexa. Very good, honey. Napakagwapo at napakamasunurin mo talaga. Balik na tayo sa kusina. Nagugutom na ako eh. Nakangiting inakay ni Alexa si Joshua papunta sa kusina. Honey, anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Joshua, yung mangga na pinitas mo sa farm kanina, balatan mo lahat tapos magdurog ka ng sili, ilagay mo sa toyo. Natatakam na utos niya sa asawa. Hindi kaya lalo kung sumuka kapag kumain ka ng mangga? Dahil maasim yun tapos ang sausawan mo maalat. Sigurado ako honey, hindi ako susuka. Dahil kaninang umaga pa ako gustong kumain ng hilaw na mangga eh. Okay, babalatan ko na tong mga mangga mo. Kinindatan siya ni Joshua bago nito hinugasan na isa-isang mga mangga at maliksi yung binalatan. Hon, ito ng fresh mangoes. Thank you so much, honey. Kumikisap sa tuwa ang kanyang mga mata nang kagatin niyang mangga. Nakangiti si Joshua habang lihim nitong pinagmamasdan si Alexa na sarap sa pagkain ng hilaw na mangga. Napansin din ito na parang lalong lumaki ang katawan ni Alexa at medyo lumapad ang balakang nito. Honey, ikuha mo naman ako ng iced tea sa refrigerator. Ako rin babe, pakikuha mo rin ako ng iced tea. Kanina pa kasi ako nauuhaw eh. Sabat naman ni Sam sa usapan nilang mag-asawa. Naiinis naman siya kay Sam kaya inirapan niya ito. Nanay Corazon, pakibigyan mo nga po ito ng iced tea tong atribidang bisita natin. Yes, senyorita. Kaswal na sagot ni Nanay Corazon at umiiling na pinagmasdan sila nito. Parang sinasabi ng mama ni Nanay Corazon na Diyos ko, Alexa, sabunutan mo na si Sam para umalis ng babaeng yan. Naiinis rin kasi si Nanay Corazon sa babae dahil sa ugali nito. At ikaw naman, honey, dapat ako lang ikukuha mo ng iced tea at dapat ako lang pinagsisilbihan mo dahil akong asawa mo, di ba? Untag niya sa pananahimik ni Joshua. Grabe, Alexa. Big deal na agad sa'yo kung ikuha rin ako ng iced tea ni Joshua? Nang gigigil na tanong sa kanya ni Sam. Mawalang galang na Sam. Wala kang karapatang pagtasan ako ng boses. Oo, bisita ka ng asawa ko. Kaya nga ayoko maging bastos sa'yo eh.
Dahil ayokong isipin mo na masama ang ugali ko. Bisita ka namin, pero hindi ka kumikilos bilang bisita. Tilantaran ng pang-aagaw mo sa asawa ko. Kitang-kita ko Sam kung paano mo lambingin si Joshua. At ikaw naman Joshua, magpapaagaw ka ba sa babaeng to? Alexa, hindi ako magpapaagaw kay Sam. Dahil ikaw lang mahal ko. At ikaw lang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Nauutal at kinakabahang sagot ni Joshua sa tanong niya. Ano, Joshua? Hindi ka magpapaagaw sa akin? But babe, I'm your fiancé. Galit na sigaw ni Sam na nag-echo ang matinis sa boses nito sa loob ng kusina. Nagulat naman si Alexa sa sinigaw ni Sam. Paulit-ulit na nag-echo sa loob ng isip niya na fiancé ito ng kanyang asawa na natutunan niya ng mahalin. Ano, Sam? Fiancé ka ng asawa ko? Joshua, sabihin mo nga sa akin yung totoo. Totoo bang sinasabi ng ilusyonadong babaeng to? Galit na tanong niya habang nakatingin siya sa namumulang mukha ni Sam. Hello, Alexa. Hindi ko fiancé si Sam. Ang totoo, childhood friend ko siya at matagal na siyang may gusto sa akin. Pero hindi ko siya pinapansin. Kaya naman gumagawa siya ng paraan para makuha ko. Hindi siya kumbinsido sa sagot ni Joshua pero wala siyang ibang pagpipilian kundi paniwalaan ito upang kahit papano mabawasan ang panibugho na kanyang nararamdaman. Joshua, siguraduhin mo na hindi mo fiancé ang babaeng yan at dapat pagising ko bukas ng umaga. Hindi ko na makikitang pagmumukha niya dito sa loob ng pamamahay natin. Dahil bukas, kapag nakita ko pa si Sam dito sa loob ng mansyon, malalagot ka talaga sa akin. Hindi niya na hinintay ang sagot ni Joshua. Galit na tinalikuran niya ito at nagdadabog na umalis siya sa kusina. 5:00 na ng madaling araw pero gising pa rin si Joshua. Pakiramdam niya nakalutang siya sa ulap na sa matinding antok na kanyang nararamdaman. Kanina pa niya gustong matulog pero hindi niya magawa dahil napaparanoid siya sa kalikutan ni Alexa. Iniisip niya na baka sa kakagalaw nito ay bigla itong mahulog sa kama at maunang tumama sa sahigang tiyan nito. Kanina pa niya iniisip na baka buntis si Alexa dahil napaka-moody nito. Nagsusuka ito, nahihilo at mapili ito sa pagkain. Hindi na talaga niya kayang tiisin ang antok kaya naglatag siya ng comforter sa sahig. Inihiga niya roon si Alexa at niyakap niya ito ng mahigpit hanggang sa tuluyan ng pumikit ang talukap ng kanyang mga mata. Nagising si Alexa nang tumama ang sinag ng araw sa maganda niyang mukha. Nakayakap ang braso ni Joshua sa impis niyang tiyan. Bumangon siya sa pagkakahiga na sa punyang kanyang noo nang bigla siyang mahilo. Kahapon pa masama ang pakiramdam ko at nagkikrave ako sa manggang hilaw. Siguro buntis ako kaya nakakaramdam ako ng morning sickness. Bulong ng isip niya habang marahan siyang naglalakad papunta sa loob ng banyo upang maghilamos at mag-toothbrush. Pagkatapos niya maghilamos, ay nagbihis siya ng panglakad ng damit. Plano niyang pumunta sa bayan para bumili ng pregnancy test. Lalabas na sana siya ng kwarto, ngunit hindi natuloy dahil niyakap ni Joshua ang mga binti niya. Where are you going? Bakit aalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin at bakit hindi mo man ako ginising? Naghihikab na tanong sa kanya ng asawa. Hon, may bibilhin lang ako sa bayan kaya pwede ba? Pakawalan mo ng binti ko. Sasama ako sa bayan at dapat simula ngayon. Lagi mo akong kasama kahit saan ka man pumunta. Malambing na saan ni Joshua, bumangon dito sa pagkakahiga at kinarga siya nito papunta sa sasakyan. Ninamnam niyang paglalambing ni Joshua at pinisil-pisil pa niyang pisngi at labi nito. Pakiramdam niya pinaglilihian niyang asawa dahil gustong-gusto niyang niyayakap at hinahalikan siya nito. Napansin rin niya nitong mga nakaraang araw ay hindi na siya galit kay Joshua dahil madalas bumibilis ang pintig ng kanyang puso kapag niyayakap siya nito ng mahigpit. Maingat siyang pinasok ni Joshua sa loob ng sasakyan pagkatapos umupo ito sa driver's seat at nakangiti itong nag-drive papunta sa bayan. Alexa, andito na tayo sa bayan. Ano bang bibili mo para matulungan na kitang mamili? Tanong sa kanya ni Joshua habang inaalalayan siya nito pababa ng sasakyan. Han, may bibili lang ako kaya pwede bang hintayin mo na ako dito sa loob ng sasakyan? Mabilis lang naman ako eh. Sa ayot sa gusto mo, sasamahan kita sa loob ng butika. Napatili naman siya ng malakas nang buhatin siya ni Joshua papasok sa loob ng butika. Now tell me kung anong bibilhin mo. Kukunin ko para sa'yo. Malambing na tanong sa kanya ni Joshua. Hinalikan pa siya nito sa pisngi. Kaya ang mga kababaihan sa loob ng butika ay napapatili ng malakas dahil sa kilig. Honey, ibaba mo na nga ako. Nahihilo ako kakatitig sa mukha mo eh.
Okay, I will put you down in one condition. Sabihin mo sa akin kung anong bibilhin mo. Napapatawa habang umiiling na piningot niya ang tenga ng asawa. Honey, napakakulit mo talaga. Plano ko sanang isikreto sa yung bagay na to eh. Pero dahil makulit ka, sige sasabihin ko na. Pregnancy test ang bibilhin ko. Palagay ko kasi buntis ako eh. Dahil pa iba-ibang mood ko nitong mga nakarang araw. Namilog naman ang mga mata ni Joshua at tuwang-tuwa itong sumigaw. My wife is pregnant! Everybody, do you hear that? My wife is pregnant! Tatay na ako! Masayang sigaw ni Joshua na hindi alintana kung pinagtitinginan na sila. Humadlang pa kaya si Sam sa magandang samahan ng mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming